Aming Ama, Diyos na buhay, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa oras na to na makapag-aral po kami ng iyong mga salita. And thank you very much, Lord God, dahil kahit online po ito, Lord, nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil merong kapangyarihan, Panginoon, sa salita mo, Panginoon, na kahit sa himpapawid, Lord God, ito po ay epektibo at makapangyarihan, Panginoon, at kayang magbago, Lord God, ng buhay. Nagpapasalamat kami, Lord, dahil tutulungan kami ng iyong banal na spirito na maunawaan at mas lalo pa kaming lumalim, Lord, sa pagkakilala namin sa iyo. Dalangin ko nga po na nasa trabaho man po, nasa biyahe, Panginoon, nasa bahay na po, Panginoon, kami po ay isurround nyo, Panginoon, with your presence and with your glory. And dalangin ko nga po, Panginoon, na hindi lamang namin ito, Panginoon, mapakinggan, kundi, Lord God, may apply po namin ito sa aming mga pamumuhay, Lord God. Dalangin nga po namin itong buwan na ito at sa mga susunod na araw at panahon, Lord God, ang pangalan mo, Panginoon, ang siyang maitaas, Lord God, at madakila namin, Panginoon. At I pray, Panginoon, na matanggap mo talaga yung papurit pagsamba, Lord God, na nararapat sa iyo. Kaya thank you so much, Lord God. Sa iyo po namin binibigay ang pinakamataas na papurit pa. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So ngayon po ay magpo-proceed na po tayo sa ating message. Pero before that, happy birthday muna po kay Nanay Norma. Ayan. So birthday niya po ngayon ang mama ni Tita Edna. Ayan, praise God. Tapos yun nga po, welcome po ulit kay Kuya Randy naman. Ayan, Kuya Randy or Brother Randy. Ayan po, na taga Olonga po daw po. Ayan, so according kay Tita Bibi. Thank you very much po sa pag-invite, Tita Baby, kay Kuya Randy. Ayan. So ngayon po ay magpa-proceed na po tayo sa ating message. So nakikita nyo po ba? Isang heart nga po dyan. Nakikita nyo po yung PowerPoint natin. Isang heart po. Ayan. Salamat sa pag-heart. So ayan, dyan, makikita nyo po dyan. Dahil nga po kanina, di ba? Sabi nga po, ngayong buwan na to, ay tungkol po sa hallowed be thy name. Pag sinabi po kasing hallowed be thy name, yan po kasi yung kina-counter, kumbaga counteract po namin o natin sa event po ng mundo na Halloween. Ayan, kumbaga parang pag sa Halloween po kasi, usapin po na darkness yan, usapin po patungkol sa mga multo, di ba? And pero pag yung hallowed be thy name, Diyos po yung itinataas. Ayan, kaya po itong November, parang ang tema po namin, sa church saka po sa campus ay patungkol po sa hallowed be thy name. And dahil nga po patungkol po sa pangalan po ni Jesus, yung pag-aaralan po natin, ito po yung mga sasabihin ko po. For example po, dito po sa Greeks and Romans, alam niyo po ba na yung ancient Greeks and Romans, yung mga sinauna po na Griego at Romano, napakahalaga po pala sa kanila ang pangalan. Pag ang pangalan po ng nila, kumbaga pag nagpapangalan po sila sa anak nila, sobrang napakalaki po ng significance dapat po. Kasi ganun po sila nag-o-honor ng isang pangalan. Pag po halimbawang may pangalan po na hindi po, yung kumbaga parang naniniwala po sila na meron pong divine connection ang pangalan po. Kaya napaka important sa kanila, tsaka napaka-careful po sila sa pagpapangalan. And also, naman po sa magicians tsaka sa sorcerers, napakahalaga daw po pala ng mga pangalan. Actually po, dose-dosena daw po pala ang binabanggit ng mga magicians tsaka sorcerers na pangalan in order na makalikha sila ng mga sorcery tsaka ng mga magic. 'Di ba? So may mga pero yun nga po, alam naman natin na yung sa magicians tsaka sa mga sorcerers, sa darkness po nanggagaling yung kanilang kapangyarihan. And also, pero alam niyo po ba, sa mga Hebrews po o mga Hudyo na mga tao, napakahalaga din daw po pala ng pangalan. Sila daw po, ang pangalan po sa kanila, lagi po nilang nire-record, tapos at the same time, dapat nasusundan nila yung genealogy ng pangalan ng lipi nila o kamag-anakan po nila. Kasi ganun po kahalaga yung pangalan sa kanila. And culture nga rin po sa kanila na kung ano yung pangalan ng tatay, minsan minamana po ng anak o kaya naman kaapu-apuhan. Kasi again, ang pangalan po ay napakahalaga po sa kanila. Pag sinabing pangalan, kaakma po dyan yung identity po ng isang individual. Kaya parang nakaka-relate po ako dito kasi dati, uso sa mga Pilipino, yung unang panahon pa,
na kung ano yung katangian mo, yun ang ipapangalan sa'yo. For example, si Malakas, 'di ba? Si Maganda. Pag ang pangalan mo Malakas, natural malakas tong tao na to. Pag ang pangalan mo Maganda, natural maganda. Maganda ang tao na to, 'di ba? Minsan lang nag-a-assume yung iba, 'di ba, na maganda daw sila. Pero joke lang. Pero yun nga po, ganun po ang kaugalian dati, 'di ba? Na kung ano yung katangian, yun ang tawag. Tapos diyan sa mga Hebrews, dahil napakahalaga po ng pangalan sa kanila, lalong-lalo na po yung pangalan po ng Yahweh or Jehovah. Na to the point nga po na sa kanila, hindi daw po nila basta-basta binabanggit ang pangalan ng Panginoon. Actually, yung Yahweh nga, wala talagang bawel yon. Kung totoosin, pag binibig ka siya, para siyang, parang humihinga lang po yung parang ganon, 'di ba? Tsaka hindi nila mabigkas basta-basta. Actually, pari nga lang daw po minsan ang bumibigkas, tas minsan isang beses lang sa isang taon. Kaya ganon po nila ino-honor yung pangalan. And also, alam niyo po ba sa Bible, pag nabasa niyo po ang Bible, mababasa niyo po yung kapangyarihan ng pagpangalan, 'di ba? O yung kapangyarihan ng pagtawag sa isang bagay. For example po, nung tinawag po ng Diyos ang liwanag, tinawag po ng Diyos ang sky, tinawag po ng Diyos ang mga hayop, ang mga halaman, nagkaroon po ng existence yung mga yon, na-create po sila. Bakit po? Dahil po sa kapangyarihan ng pagtawag o ng pangalan. And ganun po sinasabi dito, kaimportante yung pangalan. Mamaya po mas maintindihan niyo po to. And kung meron naman daw pong isang tao na nagkaroon po ng tungkulin para magpangalan, yan po ay, ang unahan po ay si Adan. Yan, nung siya po ay nilagay ng Diyos sa Garden of Eden, ang unang naging trabaho niya ay pangalanan po yung hayop. Diba? For example, nung nakita niya yung leon, pinangalanan niya yung leon. Nung yung nakita niya yung kabayo, pinangalanan niya yung kabayo, di ba? Siya po ang kumbaga ang nagpangalan, sinasabi po ng Bible sa lahat ng yan. Okay? Again, kasi napakahalaga ang pangalan. And mababasa niyo rin po sa Bible na ang pangalan po ni Abraham at saka ni Sarah, yung patriarch and matriarch po ng Old Testament, ay binago rin. Ayan. Kasi kung mapapansin nyo, pag nagbasa po kayo ng Bible, ang unang pangalan ni Abraham, Abram, hindi Abraham. Ang unang pangalan ni Sarah, Sarai. Diba po? Pinaltan lang ng Diyos yan kasi nga po, magmula sa father lang na Abram, na ang ibig sabihin ay father, naging Abraham, na ibig sabihin father of many nations. Diba? And sabi, pinapaniwalaan na kapag pinaltan daw ng Diyos ang pangalan mo, meaning to say, meron siyang gagawin sa buhay mo. Babaguhin niya yung direksyon, babaguhin niya yung purpose, babaguhin niya yung identity ng buhay mo. Kaya naman sa part ni Abraham tsaka ni Sarah, binago kasi ng Diyos yung kanilang purpose, 'di ba? Na dati ganito, 'di ba? Binago ng Diyos. And dito makikita niyo rin si Jacob. Ayan, 'di ba? Binago rin ng Diyos ang pangalan niya. Magmula Jacob, 'di ba, naging Israel. 'Di ba? Kasi ang Jacob, kung totoosin, para sa mga magpapangalan sa baby dyan, ang ibig sabihin ng Jacob, manloloko. Yan. Kaya nung time na si Jacob ay hindi pa napapaltan na yung pangalan niya, di ba? Isipin nyo maigi, manloloko ang tawag sa kanya. Di ba? Jacob. Di ba? Pero nung nakilala niya na ang Panginoon, nagsimula kasi yan nung nakipag-wrestling siya sa angel. Di ba? Sabi niya dun sa angel, hindi kita papakawalan hanggat hindi mo ko binibless. 'Di ba? Ngayon, ang sabi, anong pangalan mo? Jacob. 'Di ba? Sabi, magmula ngayon, hindi ka natatawaging Jacob kundi Israel na. 'Di ba? And napakaganda ng pangalan na binigay sa kanya kasi ang ibig sabihin man ng Israel, Prince of God. 'Di ba? So meaning to say parang prinsipe, 'di ba? Kaya dito makikita, and after nga nung enkwentro na 'yon, nagbago ang buhay ni Jacob, 'di ba? Naging Israel na siya. And kung mapapansin niyo yung buhay niya, talaga namang pinagpala talaga siya, di ba? And sabi nga dyan sa ating quotation, sabi nga, names were associated with power. Sabi in Hebrew tradition, to do a thing in the name of another or to invoke or call upon his name was an act of utmost weight and potency. Yan, kaya kapag halimbawa tinawag yung pangalan mo, kaakibat po nun yung bigat,
'di ba, ng potential mo o kaya ng kaya mong gawin. Sabi, writes Orthodox Bishop Callistus Ware. Sabi, to invoke a person's name was to make that person effectively present. And sabi, to speak the name was to call forth the soul of the person. It was an act of deep significance. Kaya halimbawa, nung panahon ni Alexander the Great, kapag siya ay kumbaga parang ginagamit niya yung kanyang signet ring o kaya naman ginagamit ng mga tao yung kanyang pangalan, talaga naman sumusunod ang lahat. 'Di ba? Kahit halimbawa dito nga sa present situation natin, pag sinabi natin, "Oh, yan, pirmado yan ni Mayor." Kaya dapat mapatupad na yan. 'Di ba? Walang magawa yung mga tao kasi sinasabi, pirmado daw ni Mayor, nakalagay yung pangalan ni Mayor doon. 'Di ba? Oh, pirmado yan, nilagdaan niya ni President Marcos. Kaya dapat maisabatas yan. Kaya walang magawa yung mga tao kasi yung kapangyarihan ng tao na pumirma doon o kaya naman ginamit yung pangalan niya ay kaugnay nun yung potency, 'di ba? Yung kaya niyang gawin. And sabi nga dito, thus to the Romans, Paul writes, everyone who calls upon the name of the Lord shall be saved. 'Di ba? To call upon Jesus' name is to invoke His presence and His power and to invite Him to come and save. Kaya pala kapag tinawag mo daw yung pangalang Jesus, 'di ba? Parang tinatawag mo rin daw yung kapangyarihan at yung presensya niya. Kaya nga alam nyo, maraming mga nagte-testimony ng ganyan. For example, merong isang bata na malalaglag na sa kotse, nakita kasi nung nanay, biglang nasabi lang Jesus. Pero ang galing dahil yung Jesus nga, 'di ba? Ang ibig sabihin niya ay salvation, hindi natuloy, 'di ba? Yung disgrasya doon sa bata, sa baby. Meron din testimony noon, 'di ba? Dapat kumbaga parang masasagasaan na siya, tatamaan siya ng truck. Pero dahil nasabi niyang bigla yung Jesus, biglang parang akala mo may humarang na angel, 'di ba? Sa pagitan niya at nung truck talagang napahinto yung truck. Kasi merong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, meron din nga kaming nabalitaan noon, nagte-testimony doon sa Bukang Liwayway. Dati kasi nag-share kami doon. Tapos merong nanay doon na nagte-testimony na muntik na siyang malaglagan ng aparador. Tapos dahil nga nabanggit niya nung malapit nang malaglag yung aparador sa kanya, nasabi niya daw Jesus, bumalik daw yung aparador. talaga namang yung sumandal ulit, 'di ba, sa dingding. Isipin niyo maigi 'yon. Ganun ka-powerful yung pangalan ni Jesus. Kaya every time, 'di ba, na babanggit natin yung pangalan ni Jesus, lalong-lalo na kung may relasyon ka kay Jesus, may kapangyarihan doon, 'di ba? Eh mamaya mas marami pa tayong matututunan. And dito nga sa New Testament, mababasa niyo rin kung gaano kahalaga ang pangalan. Alam niyo kung bakit? Kasi si Jesus mismo, sabi ng Bible, the good shepherd calls each of the sheep in his flock by name. 'Di ba? Kaya nga may kantang He knows my name, He knows my every thought, 'di ba? Alam ng Diyos ang pangalan natin one by one. Kaya ng Diyos pangalanan tayo, kilala niya tayo. And ako nga bilang pastor nga din, testimony ko minsan dahil kapag dumadami na nga yung pinagpapastoran mo, minsan alam ba, lalo kapag bago, talagang struggle pala, challenge din ang mag-memorize ng pangalan. Kasi for example, sa mga bagong dumadating ngayon, minsan kailangan ko pang matanong ng 3 times o kaya 4 times bago ko masaulo ulit. Pero alam nyo ba si Jesus, dahil may malasakit siya sa atin, dahil siya ang Diyos, 'di ba? Siya ang ating great shepherd, good shepherd, 'di ba? Memorize daw po niya ang pangalan natin and He calls us by name. And alam niyo, naalala ko nung sa Park Homes pa kami nagche-church, doon kasi ako natutulog nung ako ay nagsimulang mag full-time. Merong isang talagang sitwasyon o isang eksena sa buhay ko na alam ko talaga si Lord yung tumawag sa akin. Kasi may nabasa ako noon na pag daw pala tinawag ka ni Lord, doon sa most intimate name mo, ikaw tatawagin. Kaya for example, ang palayaw ko o ang madalas na itawag sa akin ng mga taong close ko, Hem. 'Di ba? Ganun ka rin daw niya tatawagin. Kaya nagulat ako kasi isang madaling araw, natutulog ako. Bigla akong napabalikwas. Kasi talagang sinabi ng Panginoon sa akin, parang narinig ko talaga sa tenga ko na sabi niya, Hem, pray. Hem, pray. Kaya bigla akong napabalikwas, tas pray talaga ako.
'Di ba? And na-touch nga po ako nun kasi sabi ko, ang galing, nakakatuwa kasi si Lord pala ang tawag niya sa iyo yung close, 'di ba? For example, hindi tatawagin ni Lord si Jessica Sescar na Jessica Sescar, pray, 'di ba? Talaga ang tawag ni Lord sa kanya yung parang pinaka-close, 'di ba? Yung parang tawag ng mga kaibigan ni Jess sa kanya, 'di ba? Yung Jess, o kaya for example si Syra, hindi tatawagin ni Lord si Syra ng Syra May Nevares, Ima Kabebe, 'di ba? Hindi niya tatawagin ganoon, kundi tatawagin niyang Sai, 'di ba? In her most intimate name, 'di ba? Kaya yan napakahalaga ng pangalan. And alam niyo ba sa John 14:14, may sinasabi ang Panginoon doon na humingi daw tayo sa kanya sa pangalan niya and gagawin niya 'yon. 'Di ba? Isipin niyo maigi, ganun kahalaga sa atin ang pangalan ni Jesus. 'Di ba? Na kapag tayo humiling tayo sa Diyos in Jesus name, gagawin ng Panginoon yon. Kaya nga sa prayer po natin, ano yung tinuturo natin, lalong-lalo na sa mga bagong Kristiyano, pag magpe-pray tayo, don't forget to end in Jesus name. Kasi 'di ba, sabi ng Bible, sa pamamagitan lang ni Jesus tayo makakarating sa Ama. Jesus is the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father but by Him, 'di ba? And alam niyo, naalala niyo si Peter, hindi talaga Peter yung una niyang pangalan, 'di ba? Simon. Pero pinaltan din siya, 'di ba, ng Panginoon. And also si Paul, ano ang unang pangalan ni Paul? 'Di ba? Saul of Tarsus. Pero dahil binago na siya ni Lord, 'di ba, ay iniba na ang kanyang pangalan. And alam nyo, nung early church kasi, yung mga early Christians, napakahalaga sa kanila ng pangalan ni Jesus. Kasi bakit? Ito yung ginagamit nila para makapagpagaling, tsaka magkaroon ng deliverance yung mga tao. Kapag magpapagaling sila, lagi nilang sinasabi, in the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. In the name of Jesus Christ of Nazareth, I baptize you in the name of the parang gano'n, in the name of Jesus, I baptize you. Gano'n. Diba? Tapos yun nga, pag may papalayain sila, in the name of Jesus, pag may ika-cast out sila, in the name of Jesus. Kaya napakamakapangyarihan ng pangalan ni Jesus. And dito nga, ang title nga ng message natin ay The Power in the Name of Jesus. And alam niyo, meron kasing nagte-testimony, nagsasabi na isang lalaki, ewan ko lang kung sino rin yung nakaka-experience sa inyo, sino nakaka-experience sa inyo at may alam sa inyo nung tinatawag na sleep paralysis. Yung kapag natutulog ka, hindi ka makagalaw, hindi mo maigalaw yung kamay mo, yung paa mo, o kaya yung bibig mo. Yan, may isang lalaki na naka-experience ng ganyan. Ngayon, nagtanong siya sa mga doktor, bakit na-experience ko to? Bakit tuwing natutulog ako? Ngayon, wala, dami nilang mga explanation. Kesyo ganito daw, kesyo ganyan daw, kesyo ganito. Ang daming mga explanation, hindi maintindihan ng lalaki. Ngayon, lumapit ngayon siya sa pastor. Tapos nagpa-pray siya. Tinanong niya, Pastor, ba't ba ako nag-i-sleep paralysis? Di may mga question sa kanya yung pastor. Tapos dun sa dulo ng kanilang counseling, nung advice ng pastor, sabi niya, ganito na lang gawin mo. Pag sakaling na nangyari ulit sa iyo yung pag-i-sleep paralysis mo, ang dapat mong gawin, banggitin mo yung pangalan ni Jesus. 'Di ba? Sabihin mo, in the name of Jesus, I cast out lahat ng mga bad spirit na nag-i-sleep paralysis sa akin. Ngayon, nung naranasan niya ulit yon, sabi niya, hindi na naman daw siya makagalaw nung nag-i-sleep paralysis siya. Pero dahil naalala niya yung sinabi ng pastor sa kanya na mag-in Jesus name, hindi pa lang daw siya natatapos, hindi niya pa daw nababanggit yung name, dun pa lang daw siya sa in Jesus, nawala na. Bigla na daw siyang nakawala, di ba? Bigla na daw siyang nakagalaw, di ba? So, ganun ka-powerful yung pangalan ni Jesus. Kaya di ba minsan may mga nababangungot nga kasi hindi nila alam yung pang-kontra doon. Kasi alam nyo, si Satan nga, di ba? He came to steal, to kill, and to destroy. Ang gusto niya, patayin yung mga tao. Nakawan sila, di ba? Tsaka i-destroy o sirain yung buhay nila. Kaya dapat inform tayo na may mga ganong espiritu na gusto kang patayin, paslangin, di ba? Sirain yung buhay mo. Ngayon, ang tatapat doon, di ba, ay walang iba kundi pangalan ni Jesus. Amen? Ayan. Kaya sabi nga dito ng Proverbs 18:10, the name of the Lord is a strong tower. The righteous runs to it and is safe and set on high. Ibig sabihin ng set on high, far above evil. Kaya naman kung tayo gusto natin na maging malayo, 'di ba, sa lahat ng mga masama, 'di ba? Kailangan marunong tayong tumawag o tumakbo sa pangalan
ni Jesus, 'di ba? Sabihin niyo nga, i-type niyo nga in Jesus name. I-type niyo sa comment box in Jesus name kung andyan pa kayo. Dapat matutunan po natin 'yan. Lalong-lalo na ngayon, alam niyo po, thankful ako kay Lord kasi kahapon iba ang sinasabi 'di ba ng forecast, 'di ba? Parang iniisip nga namin ni Ate Mer kung ika-cancel namin yung gawain namin kahapon, 'di ba? Kasi parang may forecast na malakas daw yung ulan, yung bagyo. Pero ang galing kasi pinag-pray lang din ng church. Pero praise God kasi natuloy yung event natin, di ba? And ako, lagi kong naaalala yon na there is power in the name of Jesus. Kaya kapag may mga nababalitaan tayo, ayan, may bagyo, 4 ang bagyo, 5 paparating sa Pilipinas, dapat po, wag lang tayo matakot, di ba? Wag lang tayo basta kabahan. Kailangan tumakbo tayo dun sa pangalan ni Jesus. Kasi di ba ang sabi ng Bible, the name of the Lord is a strong tower. Parang matatag na tore na kapag ikaw pumasok ka doon, pumunta ka doon, magiging safe ka. Di ba? Kaya naman tayo dapat lagi nating ginagamit yung pangalan ni Jesus. Okay? At kung ikaw ay Kristiyano at naniniwala ka sa pangalan ni Jesus, right mo yan. Diba? Karapatan mo yan na gamitin. Di ba? Ang pangalan ni Jesus. Parang ganito nga daw yan eh. Parang ang ibig sabihin yan, ganito. Halimbawa, meron kang titulo ng bahay. Tapos alam na alam mo talaga na yung bahay na yun ay sa'yo yun. Ngayon, biglang may stranger na pumunta. Tapos pinapaalis ka sa bahay mo. 'Di ba? Ikaw ba, kung talagang tama ang iyong pag-iisip, bigla ka na lang bang aalis? Ay, sige po, alis na ako dito sa bahay. 'Di ba? Papatalo ka ba dun sa nagyayabang-yabangan lang, 'di ba? Na umalis ka dito. 'Di ba hindi? Kung talagang naiisip mo yung, kumbaga maayos ang pag-iisip mo, kukunin mo yung titulo. Ipapakita mo dun sa nagpapaalis sa'yo, ayan may titulo ko. Hindi ako pwedeng umalis dito. And ganun din daw sa pangalan ni Jesus. Kapag may mga pananakot ang demonyo, meron siyang ginagawa sa pamilya natin o sa buhay natin, meron tayong pangtapat. Yan yung pangalan ni Jesus na dapat ipanlaban natin. Oy, ikaw in Jesus name, ikaw sakit ka, hindi mo ko masasaring. Diba? Ikaw, demonyo ka, hindi ka makakalapit sa pamilyang to. Ikaw, spirito ng pag-aaway, lumayas ka sa bahay na to in Jesus name. Ganun dapat. Kasi dapat hindi tayo pumayag sa demonyo o sa gawa lang ng kaaway. Kaya dito, sabi nga, King Solomon in this verse likened the Lord's name to a strong tower for 3 reasons. Bakit ba strong tower ang pangalan ni Jesus? Una daw, kasi sa pangalan ni Jesus, we have healing. Ayan, we have healing in the name of Jesus. Sabi nga dyan, the Synoptic Gospels and the Gospel of John recorded at least 35 healing miracles Jesus performed. A large number of miracles are not even mentioned. Isipin yung maigi, sa Gospel pa lang, di ba? Sa John, meron ng 35, di ba, na naitala, na pinagaling si Jesus. Di ba? Miracle yun. Ibig sabihin, talaga naman, ang Diyos nagpapagaling. 'Di ba? And sabi nga, marami pa, 'di ba, na numero ng marami pang miracle si Jesus ang hindi na itala, at kung sasabihin ay hindi enough yung ating Bible. Sabi nga dito ng John 21:25, marami pang mga bagay ang ginawa ni Jesus. Kung isusulat ang lahat ng ito, palagay ko hindi magkakasya sa buong mundo ang lahat ng aklat na maisusulat. Isipin niyo maigi, sobrang dami. Kaya in the name of Jesus, may healing talaga. Kasi again, kung ano yung pangalan, siyang identity. Kung ano yung pangalan, siyang characteristics. Kaya ang pangalan ni Jesus, salvation, ang pangalan ni Jesus, healing, di ba? Ibig sabihin, ganun siya. Ibig sabihin, ganun yung characteristics niya, na nagliligtas siya, nagpapagaling siya. Kaya dapat, manampalataya po tayo. Pangalawa, Jesus' miracles are divided into 3 categories. Physical and spiritual healing, raising the dead, and manipulating nature. At hindi lang po yun, di ba? Ang miracle pala ni Jesus divided into 3 categories. Merong physical and spiritual healing, nagpapagaling siya, nagbubuhay din siya ng patay, at yung nature sumusunod din sa kanya. Di ba? Kaya dito nyo po makikita, makapangyarihan talaga, grabe talaga yung power, di ba, ng pangalan ni Jesus. And sabi nga dito, basahin ko lang po, pagkatapos ipangaral ni Jesus sa mga tao ang mga bagay na ito,
Pumunta siya sa Capernaum. May isang kapitan doon ng hukbong Romano na may aliping malubha ang sakit at naghihingalo. Mahal niya ang aliping ito. Kaya nang mabalitaan ng kapitan ang tungkol kay Jesus, sinugo niya ang ilang mga pinuno ng mga Hudyo para pakiusapan si Jesus na pumunta sa bahay niya at pagalingin ang kanyang alipin. Pagdating nila kay Jesus, nakiusap silang mabuti sa kanya. Kung maaari po sana'y tulungan niyo ang kapitan dahil mabuti siyang tao. Mahal niya tayong mga Hudyo at ipinagpatayupan niya tayo ng isang sambahan. Kaya sumama sa kanila si Jesus. Nang malapit na sila sa bahay ng kapitan, sinugo ng kapitan ang ilang mga kaibigan niya para salubungin si Jesus at sabihin, Panginoon, wag na po kayong mag-abalang pumunta sa bahay ko dahil hindi ako karapat-dapat na puntahan niyo ang tahanan ko. Kaya nga hindi na rin ako naglakas loob na lumapit dahil hindi ako karapat-dapat na humarap sa inyo. Sabihin niyo na lang po at gagaling na ang utusan ko. Alam ko ito dahil nasa ilalim ako ng nakakataas na opisyal at may nasasakupan din akong mga sundalo. Kapag sinabi ko sa isa, pumunta ka roon, pumupunta siya. Kapag sinabi kong halika, lumalapit siya at kahit ano pa ang iutos ko sa aking alipin ay sinusunod niya. Nang marinig ito ni Jesus, namangha siya sa kapitan at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, hindi pa ako nakakakita ng isang tao sa Israel na may ganitong pananampalataya. Nang bumalik sa bahay ang mga sinugo ng kapitan, nakita nilang magaling na ang alipin. Diba? Diyan niyo po makikita na nagpapagaling si Jesus. And napaka-powerful. Alam niyo kung bakit? Kasi sinabi lang ni Jesus, diba, na magaling na, diba, gumaling talaga yung alipin. Diba? Kaya dyan mo makikita na kahit nga yung bukod sa pangalan ni Jesus, kahit yung salita niya ay may kagalingan. Kaya nga po, diba, dyan po sikat na sikat yung katagana, yung parang sa iyong salita lamang ay gagaling na ako, diba? Na kapag sinabi ng Diyos, diba, na magaling na tayo, paniwalaan na natin. Bakit? Kasi talagang gagaling talaga tayo. Actually, sinabi naman po talaga ng Panginoon, diba, na by His wounds, we are healed. Meaning to say, past tense na yon, ibig sabihin magaling na tayo. Kaya for example, pag may mga nararamdaman kayo, lagi niyong i-claim, in the name of Jesus, magaling na ako. 'Di ba? Sa pamamagitan ng latay ni Jesus, magaling na ako. 'Di ba? Kapag may mga nararamdaman kayo, huwag kayo agad takbo sa ospital. 'Di ba? Talagang maniwala kayo na may kapangyarihan. Kasi si Joyce Meyer, nag-testimony din yun eh. Sabi niya, may isang beses daw na buong araw, complain siya ng complain. Sakit ng ulo ko, sakit ng ulo ko, sakit ng ulo ko. Sabay biglang sinabi sa kanya ng Panginoon, narinig niya yung tinig ng Panginoon na kumbaga smoothly, carefully nagsalita sa kanya. Sabi niya kay Joyce, hindi mo nga lang hiniling sa akin natanggalin ko yung sakit ng ulo mo eh. Sabay magko-complain ka ngayon, di ba? Kaya tayo, minsan kapag may nararamdaman tayo, tanungin natin sarili natin, hiniling ba natin kay Lord na pagalingin tayo? Kasi alam niyo po, every time na nagpe-pray tayo, sumasagot talaga siya. Okay? And sabi nga dyan, Jesus has vested us with that same power. He promised when we lay our hands on the sick, in His name, they will be healed. Diba? And ganun din yung binigay sa atin ng Panginoon na kapag tayo naman daw, naniwala, pag tayo ay nagpatong ng kamay natin, gagaling daw yung mga ipagpe-pray natin. Sabi nga ng Marcos 16:17-18, at ito ang mga palatandaang makikita sa mga taong sumasampalataya sa akin. Sa pamamagitan ng aking kapangyarihan, magpapalaya sila ng masasamang espiritu, magsasalita sila sa ibang mga wika, kung dumampot man sila ng mga ahas o makainom ng anumang lason ay hindi sila mapapahamak at gagaling ang mga may sakit na papatungan nila ng kanilang mga kamay. Okay? So yun po. Jesus, di ba? In the name of Jesus, ano sabi doon? Ayan, we are healed. Di ba? We have healing in the name of Jesus. Pangalawa naman po, ito po, we have authority in the name of Jesus. Ayan, meron tayong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. Sabi nga dyan, the Bible says, Jesus performed at least 6 exorcisms. The demons fled because they knew Jesus is the Son of God. 6 po ang napalaya ng Panginoon, di ba, sa demonyo, di ba? May mga demonyo kasi na sumasapi sa mga tao, di ba, ang naitala 6. Pero alam ko mas marami pa, di ba? Na sinasabi nga diyan, kahit daw sa pangalan ni Jesus at sa command niya nagsisilayasan
ang demonyo. Sabi nga ng Luke 4:41, pinalabas din niya ang masasamang espiritu mula sa maraming tao. Habang lumalabas ang masasamang espiritu, sumisigaw sila kay Jesus, "Ikaw ang anak ng Diyos." Pero sinaway sila ni Jesus at pinatahimik dahil alam nilang siya ang Kristo. Diba? Ano pa? Sabi dyan, no, Jesus is seated at the right hand of God is a metaphor used by Jesus himself to show God has vested His power and authority on Him. Yan. Ano pang ibig sabihin po niyan? Na dahil si Jesus po, nasa kanang bahagi na po ng Diyos. Ibig sabihin po nun, lahat ng kapangyarihan ay binigay sa Kanya. Parang ang typology nga po niya, naalala niyo si Joseph, nung siya ay naging kanang kamay, 'di ba, ng Pharaoh, parang ganun din yung kapangyarihan niya, 'di ba? May authority siya, 'di ba, na magpahintulot, may authority siya sa buong Egypt. Alam niyo po, ganun din daw si Jesus, na dahil nasa kanang kamay na siya ng Diyos, 'di ba, yung kapangyarihan on heaven, on earth, and even under the earth, ibinigay na po sa Kanya. Kaya kahit ang demonyo, lumalayas at sumusunod sa Kanya. And ganun din po tayo. Whenever we use the name of Jesus, talagang aalis ang demonyo. Kaya nga po, tayo rin, huwag talaga tayong papayag. For example, yung ngayong mga nauuso, di ba? Actually, ngayon talaga nauuso yung mga term po na depression, di ba? Yung mga loneliness na yan, yung anxiety attack. Pero alam niyo po, bilang Kristiyano, dapat hindi po tayo basta-basta lang na pumapayag na maging biktima ng ganyan. Di ba kasi pag pinag-aralan nyo, kahit si Derek Prince, yan ang sinasabi. Pag pinag-aralan nyo, ang depression sa Bible, yan yung sinasabi sa Isaiah na spirit of heaviness. Na kapag ang spirit of heaviness nasa isang tao, nire-rebuke dapat yan. Pag sinabi kasing depression o yung spirit of heaviness, yung parang, wala ka namang ginagawa pero parang ang lungkot mo, yung inaatake ka ng sobrang lungkot, alam nyo, ayaw po ng Diyos yan, di ba? Hindi kalooban ng Diyos yan. Alam nyo kung bakit? Kasi kapag malungkot ka, kapag may spirit of heaviness ka, hindi mo maibigay yung pagpupuri at paglilingkod na dapat sa Diyos. May experience nyo yan o mapapansin nyo yan sa mga taong pupunta sa church. Di ba? Pupunta sa church, di ba sabi ng Bible, enter His gates with thanksgiving and unto His courts with praise. Dapat nagpupuri sa Diyos. Pero yung tao na yun, dahil may spirit of heaviness, laging naka-down. Di ba? Nakasimangot, down yung mukha. Kaya dapat nire-rebuke yun. Kaya nga ako, ang talagang tinuturo ko din dyan, ikaw mismo, in your own personal life, kaya mo rin na i-deliver yung sarili mo, di ba? Kahit nga po, mag-quote ka ng verse, di ba? Mag-rebuke ka in the name of Jesus, kaya mong paalisin yan. Ako po, pag mabigat yung pakiramdam ko, nire-rebuke ko rin yun. Jesus name, espiritu ng kabigatan, lumayas ka. Espiritu ng depresyon, lungkot, lumayas ka. Hemler, ikaw ay magpupuri sa Diyos. Bibigay mo ang pagsambang nararapat sa Kanya. And maya-maya magugulat ako, talagang naglalighten up na yung aking mood, di ba? And kaya ko na ulit na bumalik sa mga ministry, sa mga ginagawa ko. And most of the time, di ba, maraming mga tao nagiging biktima ng ganyan. Kaya hindi makapagtrabaho ng maayos, hindi nakakapag-aral ng maayos kasi may spirit of heaviness o yung depression. Oo, hindi masamang malungkot, hindi masamang umiyak minsan. Pero kung halimbawa ang lungkot mo isang taon na, isang buwan na, tapos wala ka nang magawa, 'di ba, sa bahay mo o sa buhay mo, dapat ipaalisin na 'yan. Kasi ang kalooban sa atin ng Panginoon, mag-move on, mag-move forward, magawa yung destiny natin, 'di ba? At yung calling sa ng Panginoon ay magawa mo, 'di ba? Kaya sabi nga ng Gawa 7:55, pero si Stephen po, napuspos ng banal na spirito ay tumingala sa langit at nakita niya ang nagniningning na kapangyarihan ng Diyos at si Jesus na nakatayo sa kanan nito. Yan, meaning to say, powerful, may authority na po si Lord. And pangatlo, demons know we are the disciples of Christ. Therefore, they will flee when we rebuke them in the name of Jesus. Kaya naman, tayo naman, kapag tayo gumamit tayo ng pangalan ni Jesus, anumang demonyo yon, anumang kingdom of darkness o gawa ng kaaway o kadiliman, ay lalayas, 'di ba, sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus, 'di ba? Kaya sabi ng Lucas 10:17, ito po yung report ng mga disciples, 'di ba? Sa kanya, masayang bumalik ang mga 72 tagasunod ni Jesus. Sinabi nila sa kanya, Panginoon, kahit po ang masasamang espiritu ay sumusunod sa amin kapag inutusan namin sila sa pangalan nyo. 'Di ba? So ganun ka-powerful kasi wala si Jesus doon, 'di ba? Pero sa pangalan ni Jesus, 'di ba, napalayas
'di ba? Yung pag nagmi-mission sila, hindi naman nila physically, 'di ba, kasama si Jesus, pero pag ginagamit nila yung pangalan ni Jesus, nagsisisuko kahit ang mga demonyo sa kanila. And alam niyo po, ang Bible, hindi siya na-exhaust. O kaya naman ang Bible, hindi yan na-expire o lumilipas. Kung ano yung sinabi ng Bible noon, 'di ba? Ganun pa rin ngayon 'yan. 'Di ba? Sabi ng Bible, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Kaya kung umepekto sa kanila way back, 'di ba? 2,000 years ago, epekto pa rin sa atin 'yan ngayon. Kapag ginamit natin yung pangalan ni Jesus, 'di ba? Lalayas pa rin ang lahat ng mga demonyo. Kaya, for example, yung mga demonyo ng mga kahirapan na yan, demonyo ng mga sakit at karamdaman, demonyo ng mga pang-aalipin, pinapalayas dapat natin yan sa pangalan ni Jesus, di ba? And sabi nga rin daw ni Derek Prince, yung anger, spirit din daw yan eh. Kung magagalitin ka, dapat pinapalayas yan, di ba? Sabihin mo sa sarili mo, in the name of Jesus, ikaw espiritu ng galit, lumayas ka, in Jesus' name. Diba? Kay catch fire. Ayan, ika nga ni Ate Mar, diba? Ayan. And then pangatlo, ito na po yung last, we have victory in the name of Jesus. Diba? Bakit daw strong tower? Yung pangalan ni Jesus. Kasi sa pangalan ni Jesus, may katagumpayan na tayo. Amen? Diba? Kaya sa lahat po ng mga nakikinig dyan, i-claim na po natin na matagumpay tayo. Matagumpay ang ating pag-aaral, matagumpay ang ating karera, matagumpay ang ating pagtatrabaho, matagumpay ang ating pamilya in Jesus' name, di ba? And sabi nga, today, yung science daw has a solution for almost every problem. Nakagawa sila ng mga, di ba, kumbaga parang solusyon sa mga problema na yon. Pero alam nyo ba, but it still hasn't found solutions to the problems of aging and dying. Meron nga lang silang hindi nakita, di ba? O nasolusyonan. Ano po yun? Yung pagkamatay o kaya naman ay pagtanda. Pero alam nyo ba, sabi nga dito sa ating next verse, ayan, makikita nyo yon sa Job 14:5-12. Pero sabi dito sa sunod natin na point, pero Jesus raised at least 3 people from the dead. One was dead for this, 'di ba? Ilang araw nang patay si Lazarus, 'di ba? Pero nabuhay pa, 'di ba? Pero and finally, he conquered death in its entirety and its effect on the human race. 'Di ba? Dahil nabuhay ni Jesus si Lazarus, tapos siya, namatay siya, tapos nabuhay na siya na mag-uli, kaya naman wala na daw epekto yung yung kamatayan kahit sa human race. Kaya nga 'di ba, sa lahat daw, sabi ng John 3:16? 'Di ba, John 3:16 pa lang may good news na, 'di ba? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak. Saan 'yon? Sa impyerno, 'di ba? Kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 'Di ba? Yun po ang solusyon, 'di ba, ng Diyos. Yun ang answer ng Diyos sa death. 'Di ba? Kasi ang sabi ng Bible, totoo naman talaga ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus, 'di ba? Ang kasalanan, kamatayan ang dinala sa atin, 'di ba? Pero si Jesus, oo, may kamatayan, pero lahat may kasalanan, pero lahat ng 'yon tinalo niya na. 'Di ba? Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kasalanan, wala na rin kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Kaya nga po tayo, meron pa tayong pagkatapos ng buhay na to, meron pa tayong another life, 'di ba, na haharapin, 'di ba, na aasahan. And yung another life na yon, yun yung another life or eternal life na kasama si Jesus. Doon po wala ng sakit, wala ng paghihirap, wala ng karamdaman, 'di ba? Wala ng aray-aray, 'di ba? Doon po sa eternal life na yon, wala na po tayong problema. 'Di ba? Kasi sinolusyonan na ng Diyos lahat ng 'yon. At 'yon ay sa pamamagitan ng pagpapapako niya sa krus, sa biyaya niya. Kaya naman, kung gusto mo na makuha ang benefits, 'di ba, ng lahat ng ito, kailangan tanggapin mo si Jesus. Kailangan maniwala ka sa kanya. Kasi kung hindi mo tatanggapin si Jesus, hindi ka maniniwala sa kanya, eternal death, 'di ba, ang matatanggap mo, walang hanggang kamatayan sa impyerno. And ayaw natin 'yon, 'di ba? Kahit tanungin ko kayo isa-isa, gusto natin walang hanggang buhay kasama si Jesus. And hindi po totoo yung reincarnation na kapag namatay ka ngayon, magiging aso ka sa susunod na buhay, o pag namatay ka ngayon, magiging paru-paro ka sa susunod na buhay, o pag namatay ka ngayon, magiging ipis ka sa susunod na buhay. Hindi, 'di ba? Kasi kapag ikaw ay namatay, pag tinanggap mo si Jesus, kasama mo siya dun sa langit, pang walang hanggan.
Amen? Walang hanggang buhay. And sabi nga dito, 1 Corinthians 15:55, nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan ang iyong kapangyarihan? 'Di ba? Kaya sabi, and last na lang, sabi nga, even today, people are being raised from the dead in far corners of the world. Sa iba't ibang mga dako nga ng mundo, may mga patay na nabubuhay pa ulit, 'di ba? Kasi nga, that is the power of the name of Jesus. And sabi nga, if Jesus conquered death, what else is capable of standing against us? Kaya walang kapangyarihan yan sa atin. Kaya nga alam niyo nung panahon ng COVID 2020, sinabi ko po talaga sa mga member sa buong Sendalite, magdaong pa po kami noon. Sabi ko, huwag tayong matakot diyan sa COVID na yan. 'Di ba? Kapag nagkasakit tayo, pag tinamaan tayo, kaya tayong pagalingin ng Panginoon. And kung madali man tayo, kaya niya tayong buhayin, 'di ba? At kung magkagayon man, mabubuhay pa rin tayo ng walang hanggan, 'di ba? Kaya walang takot, 'di ba? Kaya nga po, totoo po yung sinasabi ng because he lives, I can face tomorrow, 'di ba? Kasi wala tayong kakatakutan dahil tinalo na ng Panginoon ang lahat. Ang kadiliman, ang sakit at karamdaman, ang lahat po ng kamatayan, 'di ba po? Tinalo niya na pong lahat 'yan. Kaya ang sabi po ng Romans 8:38-39, sapagkat natitiyak ko na walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinakita sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon, maging kamatayan o buhay, mga anghel o anumang makapangyarihang espiritu. Sabi, ang kasulukuyang panahon o ang hinaharap, ang mga kapangyarihan, ang mga nasa itaas o mga nasa ibaba, o kahit ano pang mga bagay sa buong mundo ay hindi makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Isipin niyo pong maigi ang sabi dyan, kahit daw ang kamatayan, hindi makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Bakit? He conquered them all, di ba? Panalo na si Jesus. He wears the victor's crown. He is the champion, di ba? Kaya sa conclusion po natin, sabi nga po dyan, someone said the day of miracles is not past. Diba? The day of miracles is not past. Sabi, because the God of miracles is still present. Amen. Sabi, I said these things because I want you also to experience the mighty power you have in the name of Jesus. Kaya naman dapat ginagamit natin yan, yung pangalan ni Jesus. Diba? Huwag tayong matatakot, huwag tayong magpapanik agad, huwag tayong kakabahan. Gamitin talaga natin yung pangalan ni Jesus. Meron yung isang insidente noon, yung kinasal si Kuya Dave, kasal noon, biglang nag-brown out, lahat kami, in Jesus name, biglang bukas ng ilaw, di ba? Sabi ng mga bisita, wow, powerful. Di ba? Kasi hindi, meron pa akong dapat i-download. Naman siya, parang baryo, na may ipo-ipo kasi, tapos nire-rebuke nila yung ipo-ipo, in Jesus name, parang mga 2 minutes ang nakalipas, nawala yung ipo-ipo na yun, di ba? Kasi there is power in the name of Jesus. And sabi nga, there's power in the name of Jesus because He is alive and not dead, di ba? Kasi hindi patay ang Diyos natin. Buhay siya, kaya may kapangyarihan, di ba? For example nga, bakit may mga death certificate na tinatawag? Kasi yun yung pruweba na itong tao na to, patay na to. Kaya yung mga benefits na kunwari, gagamitin ko po yung PWD niya, o kaya gagamitin ko po yung senior citizen card niya, hindi na pwede, hindi na valid. Kasi bakit? Patay na yung may-ari. Diba? Pero alam nyo, itong pangalan ni Jesus, hanggang ngayon valid siya. Bakit? Buhay kasi yung may-ari ng pangalan na to. Diba? Buhay si Jesus. Kaya naman pwede pa rin natin gamitin hanggang ngayon ang kanyang pangalan. Sabi, it doesn't matter how big your problem is, sabi, how bad your sickness is, or how powerful your demons are, sabi, all that is under Jesus' feet, the victory is yours. Just claim it in the name of Jesus. Amen. Amen. So, in conclusion, meron po tayong video panonoorin. Huwag po muna kayong umalis. Ayan. Ay, sorry. Ipanood nyo po to sa po nyo dyan. Kasama nyo po dyan sa bahay. May sound po? Wala po. Ay, wala. Wait lang pa. Wait lang po.
Ba't kaya walang sound? Wait lang. Oh no, sayang. Wait lang po, saglit lang. Sayang to pag hindi nyo napanood. Yan, ito po, wait lang po. Dito na lang po sa YouTube. Kita nyo? Frisco, Texas. Sometimes you don't have a weapon for fighting back. And when an armed robber bursts through her door, shop owner Marion Chadwick thinks she doesn't have a prayer. He comes to the counter with his gun and he taps on it and he says, "This is a robbery. I want your money." With a loaded gun just inches from her face, Marion calmly retaliates using the power of the pulpit. You get out of my store right now in the name of Jesus. I planted my feet, pointed my finger in his face, and I said, "In the name of Jesus, you get out of my store." Though she's a hair trigger from being blown to smithereens, Marion relies on a higher firepower. You get out of my store right now in the name of Jesus. That was my weapon, that I had one shot. The thief reels from the biblical assault. But the preacher's not done with her sermon. Now wait, I bind you by the power of the Holy Spirit. Leave. Marion doesn't know if the crook is afraid of Jesus Right now, in the name of Jesus. or her. He backed up. And he kept backing up until he got to the front door, and then he took off. Marion may not have saved the robber's soul, but using the word definitely saved her life. In the name of Jesus. Ayan. O, di ba nakita nyo po? Ayan. So, nakita nyo po yung power ng pangalan ni Jesus. Di ba? So, kaya nga po, for example, kung tayo po yun, di ba? Ano kayang ginawa na natin? Baka kinabahan na po tayo agad. Pero, ang galing siya, wala siyang baril, di ba? Ang tanging, naisip niya nung time na yon, tawagin yung pangalan ni Jesus. Tsaka i-rebuke, di ba? In the name of Jesus, lumayas ka sa tindahan ko na to. Kaya tayo rin, alam nyo, ganun din sa buhay po natin. Huwag tayong papayag kapag may mga nag-i-invade, di ba? Nag-i-invade na problema, na mga sakit. Kailangan gamitin natin yung pangalan ni Jesus. Amen? Ayan. So may natutunan po tayo. Praise God. Palakpakan po natin si Lord sa pangalan niya. Sige po, pray muna po tayo. Let's pray.